Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka ayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagala bakabayan. Akala mga paninira ay matutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat natin silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pebibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 96 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sundita, meron siyang 80 na mga comments. Aga Duwata, meron siyang 64 na mga comments. Nemi Hasigawa, meron siyang 49 na mga comments. And Ronelyn Lamsin, meron siyang 32 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin mo shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Levina Carbonel, nagbigay sa atin ng 125 pesos. Thank you so much. At syempre, i-greet mo natin ating po mga suki, mga early birds. Yung nanguna po sa pag-comment sa baba sa ating comment section, nandyan si Ralis Carlinga, Aspernito, Leo Toto. Nandyan rin po si Surprise Autumn Trees, Leonardo Manansala. Kasama rin po natin si Arnel Manangan, Marilis Julian, tsaka hi daw sa kanyang asawa na si Freddy Passion from Italy. Well, siya nga pala kay Ma'am Marilis. Ma'am, yan bang si Sir Freddy Passion? Siya ba yung anchor ng isang anchor diyan sa DXN yata na isang radyo na programa? At saka ang kanilang programa tungkol po sa relihiyon. Siya ba yun? Kasi meron kasing name na Ka Freddy Passion. So again, hi po kay Mama Mariles Julian at saka sa kanyang asawa ni si Freddy Passion diyan po sa Italy. Nandiyan po si Luminada Umaling. Kasama rin po natin si Wilfredo Bico ng San Jose Dulag, Leyte. At din, nandiyan po si Tammy Tamayo and Marvin Coliado. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana maganda ating gising ng umaga at meron ng very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin ipandibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At siyempre mga kababayan ko, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so mga kabayan ko, today is Monday no? And happy Monday nga pala sa ating lahat. Hopefully, happy ang Monday natin.
Kasi alam mo natin, mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, hindi lang po Pilipinas, all over the world kung saan mga Pilipino, nandun po sa ilang lugar mga kababayan, kapag Monday, ilan dyan, medyo walang gana pong pumasok or magtrabaho mga kababayan. Correct if I'm wrong. Kasi nga kahapon, Sunday, so kapag Sunday, relax time, or meron tayong pinuntahan po na birthday, event, or mga get-together po sa ating mga kaibigan, sa kinumagahan mga kababayan, medyo wala ng gana. Kasi nga meron pang hangover na kunti mga kababayan, di ba? So hopefully po, happy ang ating Monday. Huwag isipin yan, dapat smile tayo lagi po, araw-araw kapag Monday mga kababayan. And not just Monday, every day. Okay? Para iwas stress tayo. And also, dapat happy po tayo ngayong araw at saka hindi po lahat na stress doon po sa mga ipinabakal po ng mga fake news ng kabilang kampo mga kababayan na mga fake news peddlers kasi ang dami po talagang pinakalat kahapon. Well, actually, araw-araw naman talaga yan. Hindi lang naman po kahapon mga kababayan. Araw-araw talaga sila po ay nagpapakalat po ng mga fake news kasi yan po ay kanilang trabaho mga kababayan. So hopefully po, hindi tayo na stress, hindi tayo na emberna at saka chillax lang po tayong lahat mga kababayan. Anyways, nandito po si Ivan, handa na to sila pong kukurtin araw-araw mga kababayan. So maraming balita no, like for example, doon po sa mga nangyayari na mayroong awayan ngayon. Sabi nila, SMNI versus KOGC na mga kababayan. Nag-away-away at saka KOGC versus Maisog Rally. At saka meron pong balita mga kababayan, at saka alam rin po natin the other day na kung saan doon po sa tungkol po sa issue po ni Sara Duterte at saka ni Leni Robredo mga kababayan, maraming na-stress doon na mga pinklawan at saka mga dilawan. Nag-away-away rin po mga kababayan. Diba kitang-kita natin sa balita at saka talagang hanggang ngayon very popular yung news at saka yung name ni Trillanes mga kababayan. Kasi nga si Trillanes talagang kinuyog siya. Yes, talagang kinuyog ngayon ng mga dilawan mga kababayan si Trillanes. May nakita nga ako na balita na si Trillanes, di ba alam mo natin, siya po'y tatakbo bilang mayor dyan po sa Caloocan mga kababayan. So dahil maraming nagalit sa kanya na mga pinklawan at saka yung mga dilawan supporter, so siya po ngayon ay binoykot mga kababayan. Itong si Trillanes, siya po'y binoykot ngayon. Nanawagan nga sila na sana daw wag na daw iboto bilang mayor itong si Trillanes kasi nga sinisirado niya itong si Leni Robredo mga kababayan. Maraming nagalit po kay Trillanes. Pero sa akin no, okay naman po yung sinabi ni Trillanes kasi nga talagang hindi po mapagkakatiwalaan ito pong mga Duterte. Hindi talaga po mapagkakatiwalaan ito pong si Sara Duterte mga kababayan. So dapat iwasan sana or sana iniwasan yon ni Leni Robredo. At saka I think ang goal kasi dito mga kababayan kasi nga syempre nagkalabo-labuan po na umiiwas na sa kanya yung mga loyalista at saka Marcos supporter dito po kay Sara mga kababayan. So wala siyang kaibigan. Yan po yung opposite po sa kanyang ginawa po na libro na isang kaibigan. Ngayon, wala nang kaibigan ang title mga kababayan. Make sense ba? Dahil wala na pong kaibigan itong si Sara Duterte dito po sa side po ni PBBM, siya po'y nagbabakasakali dito po sa mga pinklawan or sa mga dilawan mga kababayan. So ang ginawa po ni Sara Duterte sa tingin ko lang gusto niya kasi pong pag-awayin dito yung pinklawan at saka yung Marcos supporter mga kababayan. Kasi yan po diba nakita po ni Sara na talagang malapit ngayon at talagang sumuporta ngayon ang mga pinklawan dito po sa mga Marcos mga kababayan. Kasi yan po nakita po ng mga pinklawan mga kababayan na okay naman talaga magtrabaho po si PBBM. Tayong lahat, nakita ho natin yan na even though ang dami talaga mga paninira sa kanya, mga ginagawan ho siya dito na mga video na mga piki, mga pictures na mga piki, inakusahan siya dito na adik, pati nga si Efelisa na damay mga kababayan. Kahit ang dami-dami nila mga paninira sa ating gobyerno at kay PBBM, well, hindi po lahat na paniwala nila. Hindi po. Kasi majority po ng taong bayan, majority po ng mga Pilipino, marunong na pong mag-isip mga kababayan. So mga pinklawan, isipin nyo no, mga dilawan, mga pinklawan, talagang humanga sila kay PBBM. Isipin nyo lang po, ang pinklawan, mga dilawan, o yung mga dilawan, rival ho yan for how many years ng mga Marcos mga kababayan.
Pero sa panahon po ni BBM, talagang napaisip sila, talagang humanga sila kay BBM na hindi naman pala ganun po itong ating presidente makabayan. Magaling magtrabaho, hindi siya naninira, kundi diretso-diretso na po siya makabayan at siya tapat po sa kanyang serbisyo. Yan po nakita po ng mga pinklawan, kaya si BBM, siya po ay sinuportahan makabayan. At dahil po wala na pong kaibigan, ito pong si Sara Duterte. So ngayon, ang kanyang advisor, sabi niya, ang kanilang last resort dito, itong si Leni Robredo. Kasi nga si Leni Robredo makabayan, kahit na bilang mayor po ang kanyang posisyon, na tatakbo siya on the next election makabayan, di ba sabi niya, tatakbo siya bilang alkalde dyan po sa lugar po ng Naga makabayan. So even though na yan pong posisyon na yan, ang kanyang tatakbuhan makabayan, marami pa rin po siyang mga supporter. Millions ho yan. Millions po ang supporter po ni Leni Robredo. Kaya itong si Sara Duterte, nagpaplano siya ngayon, nagigabain niya yung suporta na ibinigay po ng mga pinklawan dito kay PBM kasi gusto niyang kunin makabayan. So yan po ang point, yan po ang goal at ang plano po ni Sara Duterte. So sa mga kaibigan natin dito po na mga pinklawan, mag-isip-isip po tayo. Okay? So anyways makabayan ko, babalikan na po natin po yung issue po ng QOGC versus Maisog, QOGC versus SMNI makabayan kasi meron pong nangyari. But before that, meron kasi akong nakita nag-comment siya sa atin, siya po yung taga San Jose, Dulag, Leyte makabayan. Kasi sabi niya, nagsumbong siya sa atin, sabi niya, Sir Ivan, birthday ni PBM, nabigay ng bigas at pera pero wala daw nakaabot sa kanila makabayan, saan daw napunta yon? So ganyan po na mga issues, alam niyo, sa totoo lang no, walang problema po sa ating presidente. Matino po si PBB makabayan, matino ho yan. Mostly kasi sa mga problema, yung mga kurap-kurap na yan, nandyan talaga sa barangay, nandyan po sa mga town o sa ilang lugar makabayan. Diyan po mag-uumpisa yung korupsyon. Totoo naman talaga yan at marami talaga po na mga instances na nangyari yan makabayan. Kahit saang lugar, meron talagang mga salot, meron talagang mga kurap, yung mahilig talaga po mambulsa makabayan. Sana po kay Mayor, I think ang name po ng Mayor dyan sa San Jose, Dulag, Leyte, si Mildred Joy Key. Si Mayor Mildred Joy Key, ang mayor dyan sa Dulag, Leyte makabayan. So ako po inanawagan kay Mayor Mildred Joy Key na sana tingnan po ito. Sana po tingnan po ito itong concern ng ating pong kababayan diyan po sa Dulag, sa San Jose, Dulag, Leyte kasi nga sa tingin niya mukhang merong korupsyon na nangyayari dito. Siya lang po yung nagtatanong po, Mayor. Tingnan ho natin, tsaka sana aksyonan rin po natin kung meron yung narinig po na mga issue na ganyan, huwag nating hahayaan. Sino ang sisihin dito? Si BBM. Wala namang iba talaga di ba? Talagang siya yung laging tinitira. Lagi pong nagkikita kapag meron pong nangyayari sa tingin po ng taong bayan, merong korupsyon na nangyari, sinong una i-call out dito? Di ba si PBM? Tsaka second na lang po yung mga kabinete, yung mga congressman, yung governor, yung mayor, tsaka yung kapitan, second na lang ho sila. Ang pinakauna talagang i-call out dyan si PBM. Kasi nga under kasi sa Marcos admin makabayan. Okay, so kay Mayor Mildred Joy, sana tingnan ho natin yan. Baka kasi yung mga ayudang ibinigay po ni BBM, yung bigas at saka yung pera, baka sa ang bulsa na ilagay yon. Or baka sa ang bahay na ilagay yon. Okay? So kay Mayor, again, call out po kay Mayor, i-check po natin makabayan. Okay? So makabayan ko, i-settlement natin. Kasama rin po natin yung araw, nandiyan po si Monez Borromeo, Lolita Maneja, Wilma Jimenez Paulo, nandiyan po si Maria Joy Ponceja, Antonio Payos, Price Gasul, Anime Lover, and hi to Fee Bronyula from Kuwait. Okay, so mag-aabahan ko, before tayo pumunta doon sa mga issues, mga topic na binabanggit ko sa ating intro, yung mga mainit po na mga issue makaabayan, at saka yung mga paninira po ng kabilang kampo. Ipapakita ko muna sa inyo makaabayan, ang vlog po ni BBM na kung saan sinagot niya dito po yung mga greetings, mga messages, letters, yung mga napadala sa kanya makaabayan during po sa kanyang birthday. For more details, let's watch this. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng nakaalala at bumati sa aking kaarawan noong isang linggo. Marami pa akong hindi na-replyan ng mga greetings pero nababasa ko po lahat yan.
Mula sa inyong mga birthday card, mga sulat, pati na rin sa mga comment section, maraming salamat sa inyo. Gaya ng nakagawian, kapag birthday week, ay lalong mas malawak ang inaabot ng aming mga programang pagserbisyo. Siyempre, nandyan ang ating mga paayuda sa mga magsasaka at mangingisda, mga pagbibigay ng titulo at pagpapalaya sa utang ng mga magsasaka, pamimigay ng mga patient transport vehicles sa iba't ibang probinsya at higit sa lahat, ang pagsasagawa ng zero billing days sa ating mga piling ospital. Ito yung mga natanggap natin mga birthday greets mula sa ilang ospital at gusto ko lang ibahagi sa inyo at sagutin ng ilan sa mga ito. Dear Mr. President Bongbong, Happy birthday! Your serbisyong medikal para sa aming mahihirap ay napakalaking tulong para sa aming pamilya. Nais lang pong ibigay ng aming pamilya ang aming taus-pusong pasasalamat. Naway gabayan pa kayo ng mahabang buhay upang inyong maipagpatuloy ang inyong adhikain para sa inyong mamamayang Pilipino. Mahal po namin kayo. Kaming mga kamag-anak ng pasyente ng PGH. Ang pangalan si Cathy Santos. Naku, maraming salamat, Cathy. At ako'y natutuwa na nakatulong naman tayo ng kahit papaano. Ito naman, ang susunod. Mahal na President BBM, happy birthday po. Maraming salamat po sa lugaw, taho at Jollibee lunch para sa mga kawani ng PGH at mga pasyente po. Malaking tulong po sa mga pasyente namin sa payward ang pagbabayad po niyo ng kanilang hospital bill. Pagpalain po kayo at ang inyong pamilya ng ating Panginoon Diyos. Caroline Cabal, PGH employee. Oo, kasama ko kayo. Kung hindi sa inyo, hindi natin nagawa ito. Kaya salamat sa lating mga health workers. Dear PBBM, salamat po sa pataho at patrugaw sa aming PGH staff and patients. Maligayang kaarawan po. Sa totoo po, hindi po kayo ang binoto ko nung nakaraang eleksyon. Pero sa ngayon po, natutuwa po ako sa inyong pamumuno sa ating bansa. Salamat po at nakikita namin ang inyong pagtrabaho at pamumuno. Salamat din at mabuti kayong halimbawa ng isang leader, hindi lamang sa Pilipinas, pero mabuting leader sa inyong pamilya. Pinagdarasal ko po kayo ang inyong kabutihan at ang kalusugan para sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Melanie De La Peña, PGH Accounting Staff. Thank you, Melanie. Kasama ko kayo pagka lahat ng mga healthcare na ginagawa natin, kaya mapapasalamat din ako sa inyo. Dear Mr. President, happy birthday po. Sana po ay lagi kayong malusog at pogi. Sana nga. Oh. Mr. President, ang hiling din po namin ay mapagtuunan ng pansin ang mga benepisyo para sa mga cancer patient na nakikipaglaban at lumiliban, dumadayo pa sa Manila para magpagamot. Sana ay makasama kami sa mga benepisyo. Salamat sa Jollibee. Malaking tulong po yan. Maria, alam nyo Maria, ganyan talaga, meron tayong mga tinatayo na tinatawag na specialty hospital. Meron nga isang malaking cancer specialty hospital na nasimulaan na sa Pampanga. Maglalagay din po tayo sa mga iba't ibang lugar para nga kagaya ng sinasabi mo, hindi na kayo mahirapan na kahit malalayo, kailangan dadalhin lahat dito sa Maynila para mas malapit, ilalapit namin ang serbisyo ng healthcare sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga kawawa nating mga cancer patient. Dear Mr. President Bongbong Marcos, happy birthday. Thank you for celebrating your birthday with PGH staff and patients. Sana mabasa nyo itong message ko. Many infants remain unvaccinated because it's not available at Barangay Health Center. Please help or call the attention of DOH to provide Penta and PCV vaccine. Our children's health needs protection. Please help our babies. Thank you po. Isang mami. Nako, tamang-tama po yung inyong nasabi. Dahil kakasimula lang natin ng isang malaking vaccination drive na ginawa ng DOH. Unang-una para sa first 12 months na mabubuo lahat ng iba't ibang bakuna para pagkatapos ng first year ng bata ay makikita natin lahat na ng kailangan ng bakuna ay nabigay na. Kaya tulungan nyo kami para talagang, kasi kung minsan yung iba ayaw magpabakuna dahil natatakot sila, baka hindi maganda yung bakuna, baka
lalo masaktan yung bata. Hindi po, lahat itong mga binibigay namin bakuna, tested po ito. Ilang taon na pong ginagamit yan. Kaya puntahan ninyo, kung meron kayong mga sanggol, kung meron kayong maliliit na bata, dalhin nyo po, meron na tayong vaccination program. At ang pinakauna talaga na tinutulungan natin ay yung first 12 months ng bata. Tama-tama po yung inyong sinabi at nakita rin namin ng pangangailangan na yan, kaya't naglagay po kami ng programang ganito. Ito galing kay Angelo Arcangel. This handog ng Pangulo reminds us that every Filipino deserves access to healthcare. Salute PBBM. Tamang totoong-totoo yan. Yung programa nga namin bawat buhay mahalaga dahil talagang kailangan natin patibayin yung healthcare natin. Naramdaman kasi natin yan nung COVID. May pagkukulang talaga sa sistema natin ng healthcare. Kaya riniremedyohan natin yan, kaya gagawa natin ng paraan. Imbis na kayo po ng mga pasyente ang pupunta sa ospital, hahanapin namin kayo para mabigyan kayo ng tulong. Ito naman ay galing kay Madi. Happy birthday po, BBM. Thank you. Isa po kami sa nakinabang sa inyong program. Isang buwan po kami na-confine sa NKTI. Napakaganda ng serbisyo, magagaling ang mga doktor at nurse, at higit sa lahat, wala po kami binayaran. Salamat po marami. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Napakaganda naman pakinggan. Lahat yan, talaga naman, dapat ginagawa. Matagal na dapat natin ginagawa yan. Nabigyan tayo ng pagkakataon na gawin itong ganitong klaseng tulong. Mabuti naman at kayo'y natulungan. Maraming salamat sa happy birthday ninyo. Adrian Bianca, sana po everyday kailangan po yan ng mga kababayan natin, President. Every day should ensure zero billing for patients in public hospitals. Our public healthcare system needs the full support of the government, and public hospitals depend on it to deliver free, quality care to the people. Let's fight for universal healthcare, where financial burdens no longer prevent access to essential medical services. Public hospitals need you. Let's prioritize the health and well-being of all Filipino citizens. Naku, sang-ayon ako dyan. Totoong-totoo lahat ng sinabi mo dyan, Adrian. Sana nga, pagka mapalaki natin ang PhilHealth, yung health insurance, mas malaki ang kayang bayaran ng ating health insurance system. Mababawasan talaga ang kailangan bayaran ng bawat pasyente. Number one para sa akin, sa priority ng ginagawa ng pamahalaan, yung healthcare. Alicari Limas Apolinaria. Still thankful to this effort, though this is just a band-aid solution, the real needs of the Filipino people. It is only for a day. Still, do not be deceived by this. The money is coming from our taxes, after all. Tamang-tama ang lahat ng kanyang sinabi. Totoo yan. Ay, nako, nakakapanghinaya na nagagawa lang natin ito once in a while, pag birthday, pag kami malaking okasyon, sana nga talaga araw-araw. Ako, kung minsan, pag nagpapasalamat ang tao sa akin, naiilang ako, sabi ko, ba't ako magpasalamatan? Hindi ko pera na binigay ko sa inyo, kaya hindi nyo kailangan magpasalamat, pera nyo ito. Kaya tama na, I agree with everything that she has said. Talagang yan ang laging guiding principle namin. Kung ano man ang ibinibigay sa amin na ating mga kababayan, talagang dapat gawin natin lahat ng paraan para magamit ng tama itong pondong ito para maibalik natin sa taong bayan. Maraming pangangailangan ng bawat isang Pilipino at ginagawa namin lahat na kahit papano. Hindi natin mabubuo lahat yan, ngunit gagawin namin ang lahat para talagang malaking bawas sa bigat na dala, lalong-lalo na sa healthcare, ang mga pamilyang Pilipino. Yan, so palapakan naman natin po si PBBM Makabayan. Diba? Mga DBS, mga balahura nandito ng mga anti-Marcos. Sana gayahin niyo po yung isang tao na nag-message kay PBBM na hindi niya po binoto si PBBM pero nagustuhan niya po ang kanyang programa. Buti na lang ibang tao makahabayan na kung sana even though hindi po ibinoto si PBBM, nakita ho nila yung effort ng ating presidente. Sana po dito rin po sa mga kasama natin dito na mga palangga naman yan ni Sir Ivan na mga haters natin.
I love you, haters. Mga palangga natin yan, ang mga haters natin. Alam niyo mga kahabaan ko, kung bakit ko ipinapakita dito yung mga programa ni PBM, mga polisiya, mga projects ni PBM, o yung mga event ni PBM. Kasi I am hoping, I still have faith dito po sa ating mga kasama dito na mga anti-Marcos, tsaka mga balahura talaga, na sana po malamdagan naman po ang kanilang mga pag-uutak. Medyo maisip nila at saka magising sila po sa katotohanan ng mga kababayan na hindi po ganon ang kanilang iniisip tulad po sa mga paninira po ng mga sinasamahan nila ng mga grupo. Kasi alam po natin, yung grupo po na sinasamahan nila, yung mga vlogger po na mga pinapanood nila, yung mga lagi pong naninira sa ating presidenteng si PBM, yun kasi po ang laging nare-register sa kanilang utak makabayan na ganoon daw si PBM, adik daw, bangag lagi ng party-party, walang ginagawa, walang programa. Yun kasi ang lagi sinasabi po ng kabilang kampo. Kaya yan po ang kanilang paniniwala mga kababayan. Kaya dito po sa ating channel, ipinapakita ko yan sa kanila para naman po malaman nila na meron naman pong tinatrabaho ang ating presidente at ginagawa po ang lahat ng ating presidente para naman po uunlad ang bansang Pilipinas, para gaganda rin po ang sistema ng Pilipinas. Okay ba mga DBS? At saka mga DBS, please like naman po sa ating video. Okay? So mga kababayan ko, ngayon pag-usapan natin kasi nga na-introhan natin po si PBM. Di ba nakita rin po natin sa balita mga kababayan na nagpalabas na po ng result ang taga-India. Miss po India mga kababayan. Kasi nga ating gobyerno, nagpatulong sila sa mga deepfake experts doon sa India, mismo India na lugar mga kababayan na. At saan pa ho sa Bira Files? Kasi ang Bira Files mga kababayan, meron kasi silang team. Merong team ang Bira Files ngayon na mga AI expert at saka deepfake experts mga kababayan. Nag-forward din po ang ating gobyerno doon po sa bansang India mga kababayan. For more details, let's watch this. Peke at minanipula. Yan ang naging resulta ng pag-aaral ng mga eksperto sa kumalat na video ng isang lalaki na humihit-hit ng droga na ayon sa mga kritiko ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO, sinabi raw ng Deepfakes Analysis Unit na bahagi ng Misinformation Combat Alliance sa India na manipulated ito para magmukhang ang Pangulo ang nasa video. Binirepika at sinigundahan din ng Verifiles ang resultang inilabas ng DAU. Batay sa detalyeng ibinahagi ng Verifiles na mula sa DAU, kahina-hinala raw ang video at pinaniniwala ang ginamitan ng tinatawag na face swap. Ayon sa PCO, patunay lamang ito na absuelto ang Pangulo mula sa hakbang ng ilang individual na siraan ang presidente. Hinimok naman ni PCO Acting Secretary ang publiko na maging mapanuri sa mga kumakalat na trending videos na may layuning manira ng pagkatao ng iba. Tiniyak din ang kalihim na patuloy na tututukan ng pamahalaan ng fake news kasabay ng pagbibigay ng direktiba sa ibang ahensya ng gobyerno na pag-igtingin pa ang kanilang kampanya laban sa misinformation at mapanirang digital at online posts. Matatandaang nauna ng pinabulaanan ng PNP at NBI ang naturang Polvoron video at binigyang diin na hindi akma ang facial images ng lalaki sa video sa facial features ng Pangulo. O ayan mga DBS, mismo na po ang deepfake expert from India ang nagsabi niyan na yung video na yun, yung pulboronic video, yun po yung manipulado at saka hindi yun si PBM. Okay, so klaro na. Hindi lang po ang Bira Files nagsabi niyan, pati po yung taga-India, deepfake experts from India mga kababayan. At saka kung maalala ho natin, di ba una rin po napalabas po ng statement at saka findings ang taga-NBI mga kababayan at yun po yung pinangunahan po ni Secretary Binhor Abalos. Naalala ko rin po na sinabi rin po ni Binhor Abalos na pananagutin nila yung responsable, gumawa po ng video at saka yung mga nagpakalat po ng video mga kababayan. Ngayon, dapat nating sisingilin po itong si Binhor Abalos. Bakit si Ivan? Kasi nga busy-busy. Sobrang busy po si Binhor Abalos, naglibot-libot po sa mga lugar kasi siya po'y nangampanya mga kababayan. Mahirap na, baka kasi makalimutan yon. Dapat gawin rin po ang part ni Binhor Abalos na dapat hahabulin niya yung si Rocky, hahabulin niya itong si Glenn Chong, at saka hahabulin rin po niya itong si Hitad Makabayan, at saka lahat po ng mga accounts na ginamit para po ipakalat yung video na yon. Yung tatlo na yon, sila po yung main makabayan. And also naalala ko na meron pong nasabi ito pong si Pibos. Nasabi ni Pibos na sabi niya makabayan, ginawa daw yung video na yon, yung pulboronic video, doon daw sa lugar ng Hong Kong makabayan. Sinong vlogger ang nandun po sa Hong Kong? So please,
Benhur Abalos, unahin muna natin po itong issue na to, okay? So makaabahan ko, ipakita ko rin po sa inyo ang vlog po ni Atty. Claire. For more details, let's watch this. Bakit nga ba? Diba? Bakit nga ba umabot pa ito doon sa Dayu, diba? Na Indian base, no? Base ito sa India yung gumawa. Bakit nga ba? Kasi, diba, ganito yan eh. Natatandaan nyo ba na naglabas na ng result ang NBI, diba? Ang NBI. At sinasabi nga na ayon sa kanilang pag-aaral at pagbusisi, deep fake yung video. Pero, ano ang sabi, di ba? Nung mga nagpalabas ng video na ito, di ba? Bakit kami maniniwala dyan? Siyempre, ikaw ang Pangulo, di ba? Ikaw ang Pangulo. Hawak mo lahat ang tao sa gobyerno. Alangan namang ikaw ay sabihin guilty. Di ba? Alangan naman sabihin nila na hindi ikaw yan. Siyempre, lahat yan, hawak mo. Yan. Yun ang, sa tingin ko, ang nagpa-trigger din sa gobyerno na ipa-examine ito. No? Sa ibang bansa, kumbaga yung mga foreign experts, di ba? Para hindi na ito papagdudahan pa. Kasi sa totoo lang, hello spider, black spider, hello. Di ba? Sa totoo lang, itong video na ito, yung mga tao na hindi mapanuri, di ba? Kasi sa totoo naman, pagka AI ngayon, ang dami ng maloloko, hindi mo na alam kung totoo ba to o hindi. Di ba pati nga boses nagagaya. Pero ito naman kasi walang boses, di ba? Kaya lang video, kaya lang parang slow moving. Nakita nyo ba ito, nung pinakita ito? Slow moving yung video. At kung i-analisa mo, so, isipin natin na walang eksperto. Yung sarili nating susuri lang. Okay? Pag inisip mo kasi mga ka-clear, ikaw ba, magpapa-picture pa, magpapa-video pa, habang ikaw ay gumagawa nun? Na alam mo naman na labag sa batas, di ba? Tapos, yung taong gagawa sa'yo, malapitan, di ba? Kasi harap-harap, malapitan eh. So, imposibleng hindi mo malaman yun. Except kung ito ay Zoom. Di ba? At nakatago. Di ba? Okay? Pero, iba kasi yung movement ng natural na video. Yun lang yung sa akin, hindi pa nga ako eksperto niyan. Hindi ako eksperto sa ganyan. Pero pag tinignan mo kasi, di ba, meron nga naglagay nito, mukha ni ni dating Pangulong Duterte. The same din, di ba? Oo, nakita ko yun kay Boss Mike Cervera. Ginamit ko nga yun at that time na ito ay ating tinalakay. Kung talagang pinlano, di ba? Pinlano nila na, actually mga kaklira, bago umalis si Atty. Harry Roque dito, bandang June, nagpa-interview pa siya sa Politiscope. Nagpa-interview pa siya. At sinasabi nila talaga ilalabas nila, may video talaga. May video. At sinasabi pa niya mga kaklir na itong video na ito na pinalabas, authenticated daw. Sa mga foreign experts din. At hindi nga daw maglalabas ng video na ito kung hindi ito na-authenticate. Diba? Yun naman yung hamon eh. Diba yun naman yung hamon natin, mga kaklir, mga kayubi. Yun ang hamon natin. Sige na, ipakita nyo na sa amin kung authenticated yan. Kasi ang dami-dami na ngayon peke eh. So, paano kami maniniwala? Diba? Katagal-tagal na yan, ba't ngayon lang nilabas? Yun yung naging issue. Yun nga, pero sure na sure kasi si Atty. Harry Roque dito, hindi ko nga alam bakit siya naipaniwala. Ba't siya napaniwala? Yung video na yun lang ang nakita niya, mukhang wala pa siyang hawak na authenticity, talagang sinigurado niya na ito ay si PBBM. At may world premiere pa nga, di ba, sa time ng SONA. Ang purpose ng kanilang paninira, para ang tiwala ng tao sa Pangulo mawala. Ito yung style na nangyari kay dating Pangulong Joseph Estrada. Inunti-unti iyon. At the time, at the time, hindi pa, kung garapal man ang mga politiko natin noon, kung medyo garapal na yung mga politiko natin noon,
mas garapal ngayon. Alam mo, mas garapal talaga ngayon. Kung noon, di ba yung pagiging babaero ni dating Pangulong Joseph Estrada, medyo tanggap ng konti kasi artista siya eh. Parang gano'n, natanggap. So yung pagiging babaero, hindi yun yung naging parte ng panira sa kanya. Parang napasok yung sa sugal, yung maraming properties. Inipon yun. Tapos alam niyo ba, nung panahon na yon, kapag may sasakyan ka, EDSA, minsan di ba traffic doon, may magbibigay sa iyo ng libreng dyaryo. Libreng dyaryo, lahat yung kasiraan ni Pangulong Joseph. Bakit? Wala pa nung wala pa masyadong social media noon. Hindi pa uso-uso yung mga YouTube. Wala pang troll noon. So, dyaryo yun. So, ganun yung style nung dating kay GMA. Unti-unti na nasira si Joseph Estrada. So, yun yung tingin kong nangyayari, ginagawa nila. Inunti-unti nila. Paintri-intriga sa pulburon. Kasi, ito lang mga totoo lang, mga kaklira. Isa-isahin natin ang mga issue. Ano ba ang issue kay PBBM? Okay, ito, pulburon. Yung issue yan. Pangalawa, syempre, pondo. Diba? Pero hindi kasi diretso sa kanya ang ang topic eh. Kay speaker. Dahil doon sa pondo ng mga unprogrammed na funds. Diba? Pero syempre, iisipin nila, pinsan mo yan eh. So yun, ini-issue yun. Pero, ito lagi yung ini-issue nila. Diba? Pati mga pondo. Pero parang hindi direct hit eh. Hindi na direct hit si PBBM. Diba? Ang medyo nagkaroon lang ng direct hit, okay, ang direct hit, syempre, Maharlika, investment fund. Siya yung ano to eh, utak nito eh. PhilHealth, hindi pa sa kanya direct hit eh. Diba? Direct hit ito sa Department of Finance. Diba? Tahimik si PBBM. So, hayaan natin si Department of Finance magsalita. Secretary. Si Ralph Recto. Diba? Ano pa bang issue? Ayun, kagutuman. Diba? Sabi kagutuman, kulang sa infrastruktura, droga. Pero itong mga kagutuman nito, basic ng problema to eh. Since time immemorial, problema na to eh. Kaya siguro hindi masyado, ito yung na-analyze ako, hindi masyadong nahihit si PBBM kasi minsan, pag si PBBM na-intriga, hindi niya pinapatulan. Hindi niya pinapatulan eh. Remember ito syempre na-intriga rin to. Yung gumamit siya ng chopper sa Coldplay na concert. Intriga yun. Bakit? Kasi lumalabas, inabuso mo eh. Diba? Gumamit ka ng chopper, ang dami na-traffic, tapos ikaw dahil concert, presidente ka, gumamit ka pa ng chopper. Pero di siya kumibo eh. Tumahimik. Namatay. Diba? Namatay. Ano pa? Itong latest. Ano pa itong latest? Ano yung latest? Yung party, si Duran Duran. Diba? Tumahimik. Ano sabi? Umupo lang siya. Sabi umupo lang siya. Wala siyang alam. Alangan naman itaboy niya yung Duran Duran. Diba? So, hindi direct hit. Unlike yung dati kay Joseph, dati Pangulong Joseph. Parang hindi niya ma-explain yung mga Boracay Mansion. Diba? Yung mga ganun eh. So, lumaki yun. Kaya ngayon, para bang pag ganito mga issue, ito, yung sasabi na pulburon, ang tao nag-iisip na, hindi lang yung kung ano yung sinasabi. Diba? Kasi ito siguro ang difference, mga kaklir. Siguro ang difference, marami ang nasa social media na gumagamit ng critical thinking. Tapos nagba-vlog, ine-explain, na hindi naman ibig sabihin na pabor ako kay PBBM o pabor ako sa Duterte. Diba? In-explain natin kung ano yung nangyayari. Diba? So yung ibang tao na nakakapakinig, mas nalilinawan sila.
Hindi kung ano lang yung nadidinig nila, all pulburon. Ang dami ng teki ngayon eh. Di ba? So, maniniwala ba sila doon sa pulboronic video na yon? Na kung tutusin, alam na natin kung saan siya papunta. Katulad nito, ini-insist yung pulboronic video. So, ano talaga yung purpose? O alamin natin kay Atty. Harry Roque. Ano ang purpose ng pulboron video na yon? Dahil kung hindi, nandiyan naman po si Vice President. Diba? Pag nagalit ang tao, alis ka muna. Diba? Total, may papalit naman sa'yo si VP Sara. Very clear, oh. Okay, so isa na rin po natin. Nandyan po si Yolanda Low, Pinoy ako from Los Angeles, California. Kasama rin po natin ngayong araw si Emmy Mapalad, Sarah Bartman Vlog. Nandyan po si Florida Greenfield, Estrella Centino, John Esperanza, Remigio Bornia, Chatuto. Nandiyan rin po si Apolonia Ibdani. Nandiyan rin po si Vivi Garcia from Vera Rojas Isabela. Hi to Nonoy Florin Hairs, Rolando Ulay Diaz Agpawa, Judith Dumas Panya from Quezon City, Philippines, Elsa Hoffman, and Otelo Lem Diesto. Okay, so makahabaan ko, napadaan ako doon sa account po ni Jason Sa. Nagtingin-tingin ako doon, iba kasi meron naman pong post itong si Jason Sa na paninira makabayan. Kaya lang nagulat ako, baka sa Ivan. Tingnan nyo nga yung picture na yan. Parang ano makabayan, parang iba talaga eh. Parang ano ba, yung alam niyo na po, parang natigi. 'Di ba? Tingnan niyo lang po yung picture na yan. Kasi birthday niya pala the other day makabayan. Birthday po ni Jason Sa. Siya nga pala, happy birthday po ni Jason Sa. Kahit na ikaw po ay salot, well, i-greet ka pa rin po ni Sir Ivan na happy birthday. At sana po magtagal ka pa sa mundo nito, okay? So, birthday niya pala the other day makabayan. Kaya lang, ang design po ng kanyang mga alipores, ito. Para talagang tinigi itong si Jason Sa. So makaabaan ko, hinayaan ko na lang muna sana. Kaya lang, pag scroll ko ng ganon, abay meron pong post na medyo gumanon yung tinga ko makabayan. So ngayon, basahin natin ang kanyang post. Sabi niya, sa bagong Pilipinas, ang mga pinuno ng sindikato sa droga ay malayang nakakabalik sa bansa. Sa panahon daw ni PBM makabayan, nakabalik daw yung mga syndicate sa panahon ni PBM. Sa panahon pa po ni Digong, nandyan na po yung mga sindikato, Sir J. Hindi ho yan nawala, nagtago lang sila. At yun po kasi ay prinodiktahan po ng mga kalyado ni Digong. Diba? Binulag tayo ng kanyang war on drugs, binulag tayo ng kanyang mga pagmumura at saka pananakot. Pero yung mga sindikato, nandyan lang po, hindi naman po nawala. Nandyan lang po. Pero dito po sa panahon po ni BBM, sila po ay nabulgar at saka nadakibakabayan at saka nakasuhan. Sa panahon po ni Digong, itinago kasi, protektado kasi na panahon po ni Digong makabayan yung mga sindikato na yon. Alam naman natin, tingnan nyo lang po yung advisor po ni Digong, yung kanyang special envoy to China, yung si Michael Yang makabayan. Diba? Konektado yun sa mga drogas at saka allegedly, yun po ay drug lord makabayan. Mismo kasama na po ni Digong, right hand niya. Tapos ngayon sinasabi po ni Sir J na sa panahon daw ni PBM, nakabalik daw yung mga sindikato sa droga makabayan. Gunggong talaga eh, di ba? So anyways, forte po sa ibang usapin makabayan, dito na po natin ibubulgar na nagkaproblema ngayon po yung grupo ng SMNI at saka yung KOGC makabayan at saka yung Maisog Rally. Nagka-litsi-litsi na po sila. Di ba nakita ho natin po the other day makabayan sa kalapong rally doon po sa Liwasang Bonifacio. Nakita natin na yun po ay binangaw nilangaw makabayan. Ngayon, ang kalabang palusot, dahil daw hindi pumunta doon itong si Silis at saka yung grupo po ng Isimina Makabayan, kasi di ba nakita ho natin yung sunod-sunod po na rally doon po sa Liwasang Bonifacio, nandun lagi po itong si Silis Makabayan. Well, alam ho natin kapag itong grupo na to sa kabilang kampo, kapag sila po ito po ay ang magkainitan makabayan dahil kasi yan sa pera. Wala pong iba. Make sense naman kasi, bakit? Di ba alam ho natin na yung pera po ni Kibuloy nung grupo po ng KOG si Makabayan, di ba na-freeze po ang account niya? So wala na pong pera itong si Kibuloy. Kaya itong si Siles, siguro napag-isip-isip dito na wala na po silang sweldo dito Makabayan, nawala na po yung 1 million per month nila, at saka yung mga ibibigay nila po na mga paayuda, mga sweldo, doon po sa mga napupuntahan po ng mga tao, doon po sa kalang rally. Wala na kasi Makabayan, hanap na po. Kaya yun po ang palusot
na isang membro po ng Maisog na yan daw ang rason ni Celes kung bakit hindi na po siya nagpakita the other day doon po sa rally sa Liwasang Bonifacio. At saka ipakita ko sa inyo po itong vlog po ni Ballpoint mga kababayan. For more details, let's watch this. Sumisigaw si Ka-Eric sa Liwasang Bonifacio, yung ating pong pinuntahan kahapon. Kaya po kumukunti na ng kumukunti ang mga pumupunta sa rally sa Liwasang Bonifacio dahil ang nagpaparami lang daw talaga ay ang KOJC. Now, kaya masama ang loob ni Ka-Eric dahil po nananawagan pala ng suporta sa mga organizers ng KOJC na yung under siege na ginawa ng BBM administration sa KOJC na hihingi ng tulong. Laglagan na this! Masama yung atay ni Ka-Eric. Ano to? Isiminay versus ano na ba? Isiminay versus KOJC? Alam nyo, balita ko rin, wala na rin pundo. Wala nang pundo kasi unang-una, yung mga bank accounts ni Kibuloy ay na-freeze na. Okay? Kaya medyo nagkakagulo-gulo sila ngayon. Mainit po yung ulo nila kasi walang budget. Kung noon, tumatanggap sila ng million per month, ngayon, baka wala na. Kaya mainit yung ulo nila ngayon. Yung buhay nila noon, ngayon biglang hirap. O, diba? Bakit masama ang loob ni Ka-Eric sa mga organizers ng Maisog? Okay. Take note. Masama daw yung atay ni Ka-Eric sa mga organizers ng Maisog. So, hindi lang organizers yan. Lahat na. Atin po yung tatalakayin ngayon. Bakit masama ang loob ni Ka-Eric sa mga organizers ng Maisog? Naalala nyo po last week, no? Kung naaalala nyo last week na may statement ang KOJC, no? Ating basahin na. Due to the many constraints, the Kingdom of Jesus Christ, KOJC, is no longer able to participate in any Maisog rallies. KOJC ministries work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Thank you for your kind understanding. May the all. Ako, ito sa nakikita ko dito, kaya hindi na, ang karamihan kasi sa sa mga KOJC members, mga bayaran din. Oo, totoo po yan. So, syempre, dahil wala na pong budget, syempre, kailangan ng pamasahin yan, pagkain. Wala nga namang magpunta-punta kang rally kung wala kang budget, diba? BPM Squad, ang hilita, salamat po sa iyong patamsak at pag-share ng ating live. Wala kang, syempre, mamamasahe ka o di kaya magre-rent kayo ng sasakyan. Pupunta kayo sa isang lugar, alangan namang sarili mong pera yung gastusin mo doon. Walang budget, walang tao. Ganun talaga yan. At yung mga namumuno dyan sa Maisog at KOJC, medyo mainit po yung ulo nila ngayon kasi alam nyo kung bakit? Wala na po silang pinagkukunan ng income. Wala nang sumusuporta sa kanila. Wala na pong budget. Paubos na po yung balon. Ma'am Lenny Santa Ine, shoutout po Yun eh. Yun yung nakikita ko dito. Kaya si Ka-Eric ko masakit yung atay, masama yung loob doon sa Maisog organizer. Noon kasi, hayahay kayo milyon-milyon yung sahod. Ngayon, mukhang patuyo-tuyo na lang tayo Kaya dyan sa Liwasang Bonifacio, kung mapapansin nyo, nilalangaw po sila. Diba? Kaunti na lang po sila. Kasi ang pinaglalaban po ng mga sumasali sa rally, ng mga pautog, ay yung ganun, pera lang. Yun yung pinaglalaban nila, yung bayad. Diba? Kung mga yan kasi, may kanya-kanyang interest yan. Kasi kung titingnan mo sa kanila, wala po silang pagkakaisa.
Kasi ang nasa utak ng isa, kailangan kong kumita ng ganito, pera, pero wala akong pakialam sa bansa, basta pera, ganun. Diba? Yun yung nasa utak nila eh. Pero kung may pagkakaisa lang sila, kung totoo yung pinaglalaban talaga nila para sa bayan ko, no? Aba, hindi sila magkakaganyan ngayon. Eh kaso sinungaling. Walang pagkakaisa kasi may kanya-kanyang interest. Pansariling interest. Oh. Saan ka pupulutin yan? Mga maisog nga sumuporta sa KOGC. So, yan po ang kinasama Chai Chair, shoutout ng loob ni Ka-Eric. Hindi po galit. Iba po. Hindi galit? Hindi galit? Ha? Hindi ba galit? Masama yung loob, nandun yung galit. Nabubuo yung galit kasi may sama ng loob. Diba? Ang galit kasi minsan, ang sama kasi ng loob minsan, may halong galit yan. Diba? May halong galit yan. Eh, wag kayong magpalusot. Nako. Po ang galit sa sama ng loob. Kumbaga, nagtatampo lang po si Ka-Eric sa mga organizers. Wag nga kami! Magdedepensa pa kayo, mali-mali pa. Nabutasan na kasi po sila. Nasilip na ng mga vlogger ng administration na sumusuporta kay PBBM administration. Nasilip na kasi. Kaya sila ngayon magpapalusot kasi butas na sila eh. Oh, wala na. So, masakit. Masakit kung sa masakit isipin nga tataka kahapon talaga. Kakaunti. Kaunti talaga ang pumupunta ngayon sa mga rally ng maisog. Huwag ka na magtaka. Wala nang ang budget eh. Magtataka ka pa. So anyways, isa-share po natin si Marilo Bidnarek. Nandiyan po si Leslie Cabrera, Lucita Tolentino, Nida H. Haka. Nandiyan po si Nonsky Pasamonte, Alicia Leak, Janet D. Narvaez. Hi to Mercedes Tuano from Pasig City, Just Tubtob from Calamba, Laguna. Nandiyan po si Ana Corduba, Lola Taray ng Japan. And hi to Evelyn Garcia, Isabelita Lamarca from Dasmariñas, Cavite. Hi to Visitacion Garcia, Cristina Santiago, Leonida Wibrech, Romeo Caro Gigato Jr. Hi to Tiki Reyes. And hi to Ronelyn Lamsen from New Zealand, Apolonia Ibdani from Caloocan City, and hi to Henry Hermano. Okay, so makahaban ko, thank you so much no, sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa comment section na hindi ko ngayon na shoutout. Hopefully po sa ating next vlog, ma-shoutout ko na po kayong lahat makahabayan. Okay, so anyways, yan pong ating mga nakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot nga po sa portion na to, sana kapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam sa Kanya. Akain mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Iniandalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video.